Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's usapang impeachment muna tayo mga kababayan. Ito kasi kung matatandaan ninyo, nung July 2025 ay pinawalang bisa ng Supreme Court ang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Bakit po? Dahil sa constitutional one-year bar rule. Kasi hindi pwedeng muling magain ng impeachment laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon matapos na ma-file ang isang complaint. So dahil dito mga kababayan, hanggang February 6, 2026 ay hindi pwedeng legal na magpatuloy agad ang bagong impeachment case maliban kung maayos na natugunan ang constitutional rule. So bawal po hanggang February 6. Ngayon po ay January 11, so ilang araw na lang ay malaya na pong makakausad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So meron na po naghahanda ng pagpa-file ng impeachment complaint laban dito sa ating Vice Presidente. At dahil dyan mga kababayan, ito nagsalita si Congressman Paulo Pulong Duterte tungkol sa nalalapit na planong impeachment laban dito sa kanyang kapatid na si Sara Duterte. Basahin natin mga kababayan yung statement ni Kong Pulong. Sabi niya, bukod pa man ihain ang anumang panibagong impeachment complaint ngayong February 2026, this is a call to my colleagues. So nananawagan si Pulong Duterte sa kanyang mga kasamahan. Huwag ninyong ipasa sa taong bayan ang isang desisyong matagal nang niluto sa likod ng saradong pinto. May mga nagsasabing ang impeachment ay boses ng mamamayan. Pero ang tanong, kailan ninyo kinausap ang inyong constituents? O mas totoo bang ang kinausap ninyo ay ang administrasyon, ang budget at ang kapangyarihan? Kay murag klaro kaayo kung kinsa ang gisunod? Kayo na lang mag-translate guys. Kung ito ay usapin ng konsensya, bakit parang may script? Bakit minamadali at bakit sabay-sabay nakikilos ang isang supermajority na parang may utos? So may tamang hinala si Pulong Duterte. PH mga kababayan. Sabi niya bakit ganun? Bakit sabay-sabay? Mukhang scripted yung gagawing impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ingon ana bajud na ang boses ng taong bayan o boses lang sa ilan nga may hawak sa pondo ug impluwensya. Alam ng lahat na sa politika, walang libreng pirma. Kaya bago pa kayo pumirma, sagutin niyo muna ang taong bayan, ano ang kapalit, sino ang nagdikta at kanino kayo tunay na loyal. Alright. Alalahanin ninyo na di lang boses ng taong bayan ang inyong pinakikialaman. Kung magkano man ang pinangako sa inyo, pera ng taong bayan yan. Taong bayan na lalong naghihirap at galit na galit sa kasakiman ng mga nakaupo. Kasabay nito, ginaawhag nato ang tanang Pilipino nga dili maghilom. Kung adunay ghost project sa inyong lungsod, probinsya o distrito, inyuhan ang katungod nga mag-file og kaso batok sa inyong mga opisyal sa gobyerno. Ang pondo sa bayan dili personal nga kwarta ug ang katawhan dunay katungod mangayo og husay og hustisya. Parang nakakahiya naman dito kay Pulong Duterte Dito sa sinabi niya, sabi niya raw, kung magkano man ang pinangako sa inyo, pera ng taong bayan yan. Taong bayan na lalong naghihirap at galit na galit sa kasakiman ng mga nakaupo. Yung 51 billion kaya, anong nangyari? Pera ng taong bayan yun di ba? Kaya alam niyo, itong mga politiko, ang lalakas magsalita ng corrupt yung mga sinasabihan nila, mga magnanakaw, pera ng taong bayan yan.
Pero ina-apply nyo ba sa sarili ninyo yung mga sinasabi ninyo? Ina-apply nyo ba yung mga bintang ninyo sa sarili ninyo? Kaya nga lagi natin sinasabi, bago kayo makinig sa mga politiko, siguraduhin ninyo na check nyo yung motibo. At dapat, kung etong politikong ito ay maninita, siguraduhin niya na siya ay malinis. Sasabihin mo korap yung mga sinasabihan mo, pero ikaw mismo sa sarili mo korap din. Magdanakaw ka din. Hindi mo rin maipaliwanag yung pondo nga binigay sa'yo. Tapos kung makapagbintang ka, itong pondo na to sa tao to, hindi sa inyo to. Ay yung ginastos mong pondo na hinahanap sa'yo ng taong bayan, ay paliwanag mo ba? So believe talaga ako Believe talaga ako sa mga politiko. Ang galing nila manita ng ibang tao, pero yung sarili nila, hindi nila nasisita. Kaya lagi natin sinasabi, tingin-tingin naman sa salamin. Salamin, salamin, salamin. Tingin-tingin naman sa salamin. Oh, nasa na ba tayo? Ito yung sinabi niya. Ang pondo sa bayan, dili personal nga kwarta. Ug ang katawhan, adunay katungod, mangayo, ug husay, ug hustisya. Ang pondo ng bayan, hindi personal na na kwarta. Hindi ka ba tinatamaan niya sa sinasabi mo, Congressman Pulong Duterte? Ha? Diba? Salita kayo ng salita ng ganyan. Kayo ba? Ina-apply nyo ba sa sarili nyo yung sinasabi ninyo? Nako. Ayaw nagpa-inosente ang mga Pilipino dili bogo. Tama. Ang mga Pilipino hindi bogo. Kaya nga alam din namin yung style mo. Halos lahat naman kayo Halos lahat naman Wala na tayong talagang mapipiling matino Sa totoo lang mga kababayan, real talk. Parang pare-parehas na lang sila. Wala kang kung meron man, konting-konti lang ang maitatangi mo na talagang walang korupsyon sa katawan. Ang impeachment ay hindi political favor, hindi bayad na serbisyo at hindi utang na loob. This is accountability. O kung dili ninyo kayang matubag sa katawhan o mutindog sa kamatuoran, ayaw ninyo gamita ang ngalan sa taong bayan aron tabunan ang inyong desisyon. Ang hirap naman nito. Pwede naman Tagalogin, Kong Di ba? Dapat tinagalog mo na lang, Kong Pulong, o kaya naman in-English mo na lang. Kasi malamang ibang mga kasamahan mo dyan sa Kongreso hindi naman nakakaintindi ng Bisaya di ba? Kasi ito statement mo to para sa mga kasamahan mo sa Kongreso So dapat in-English mo na lang. Hindi mo na binisaya, ang hirap intindihin Di ba? So ano yung sinasabi ni Kong Pulong Duterte? Siyempre, as expected, kontra siya dyan sa impeachment complaint laban sa kanyang kapatid. At meron pang balita. Ito naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay posibleng sampahan din ng impeachment complaint. So wag na kayo magtrabaho. Mag-impeachment complaint na lang kayo. Wala na. Panay politika na Impeachment complaint kay Sara Duterte, impeachment complaint kay Presidente. Wala na. Ano pa tupagin ng mga congressman? Nasa na yung mga pangako ninyo sa inyong mga constituents? Kung puro na lang impeachment. Lalo na to si Erice. Napa-epal. Sabi ni Congressman Egay Erice na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang posibleng sampahan ng impeachment complaint, kundi pati rin si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga kababayan, sabi pa niya, exciting. Mukhang medyo exciting yung House sa Pebrero. Palagay ko, hindi lang yung impeachment ni Vice President Sara yung naulihigan ko. Mayroon ding mga kongresista na magka-file din ng impeachment laban kay PBBM, sabi ni Erice. Ito na mga si Erice. Mukhang umi-epa lang mga kababayan. Epa lang to Masabi niya sa interview, ang possible grounds daw para sa impeachment would stem from alleged anomalies in the proposed 2025 national budget.
as well as inclusion of 150.5 billion worth of program appropriations in the 2026 General Appropriations Act o GAA. Ayun na yung grounds for impeachment kay Presidente Bongbong Marcos. Pero alam niyo, meron bang patutunguhan yung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi alam niyo mga kababayan, ganito kasi yan eh. Yung impeachment kasi, political political process yan eh. Ito yung proseso ng impeachment para sa kaalaman nating lahat. Ito. Magano muna tayo, aral konti lang. Ano ba ang impeachment complaint? Alright. Ang impeachment complaint ay formal na reklamo na inihain sa mababang kapulungan sa House of Representatives laban sa isang mataas na opisyal ng gobyerno tulad ng Pangulo. Yan pwede. Pangalawang Pangulo. Pwedeng ma-impeach. Maestrado ng Korte Suprema. Pwede ma-impeach. Ombudsman. Pwede ma-impeach at iba pa kapag inakusahan ng malubhang paglabag sa konstitusyon o batas. Ano ba ang mga grounds for impeachment? Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Okay, ito na yung proseso ng impeachment. Unang-una, maghahain ng reklamo. Paghahain ng reklamo, isinusumite ng kongresista o pribadong mamamayan na may endorsement ng kongresista sa House. O yun ang unang-unang step, paghahain ng reklamo. Pangalawa, pagbusisi ng House, dadaan sa committee hearings at botohan. Pangatlo, impeachment articles. Kapag naaprubahan ng sapat ang mga bilang ng mga mababatas, gagawa na ng articles of impeachment. Kaapat, paglilitis sa Senado. Ang Senado na ang kikilos bilang impeachment court. Hatol, kailangan ng 2/3 boto ng mga senador para makonvict at matanggal sa pwesto. So alam ko, ganun din sa sa House of Representatives, di ba? At least 2/3 ng boto bago ito maiakyat sa Senado, sa impeachment court. So kung numero ang pag-uusapan, malabo pa sa sabaw ng pusit, etong sinasabi ni Erice. So ibig sabihin, umiipa lang. Wala namang numero si Erice. Meron bang numero si Erice? Wala namang numero si Erice. Wala silang numero. Kay Sara Duterte, sure ball yan na may aakyat dyan sa impeachment court. Ang problema lang kasi nung nakaraan, na technical sila eh. Nagkaroon kasi ng problema at binilate nila yung 1-year bar rule. So ngayon, February 6, pwede na uling mag-file ng impeachment complaint. So dapat, hindi na maulit yung nangyari nung nakaraan para hindi ma-technical. Tapos ito naman si Erice, mag-file naman daw ng yung iba magka-file. Ewan ko kung siya magka-file o ibang mga lawmakers. So, magka-file sila ng impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos, pero sa tingin ko, walang numero eh. So, hindi ito magpo-proceed sa tingin ko. Malabo pa sa sabaw ng pusit, Erice, na ma-impeach ang Pangulo dyan sa House of Representatives. So ang titingnan talaga natin dito ay yung impeachment ni Sara Duterte. Yan po yung abangan natin. Kay Pangulong Bongbong Marcos, pwede naman sila mag-file eh. 'Di ba? Pero hindi 'yon sa tingin ko hindi 'yon na magpo-proceed kasi nga wala pong numero. So paepa lang talaga to. Paepa lang itong si Erice. Sino-sino ba yung mga kasama niya magsasampa ng kaso? Siyempre, yung mga DDS. Mga DDS na mga kongresista. Oh. So ayan po yung abangan natin, mga kababayan. Ito naman si Erice, paepal. Kala mo naman may mangyayari dun sa pag-file ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kunyari pa siya na sinasabi niya na some lawmakers, pero isa siya sa pasimuno niya. Pasimuno rin to si Erice. So yan mga kababayan, yung abangan natin ngayong darating na Pebrero. So wala nang gagawin ng House of Representatives kundi mamulitika pati sa Senate. Yung mga para sa taong bayan ng mga programa, ewan ko ano na nangyari.
Hindi ba pwedeng unahin nyo naman ang taong bayan? Hindi ba pwedeng gumawa naman kayo ng batas para naman maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan, maiangat ng konti, kahit konti lang ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan? Hindi puro kayo impeachment, hindi kayo puro pamumulitika. Walang iya talaga. Kaya walang asenso itong bansa natin eh. Walang iya itong mga ito. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.